Happy God First Morning mga kapatid. Happy God First Morning. Happy God first morning po. Morning po. Happy God Ayan. first morning, Pastor Junel. Amen. Happy that morning po, Pastor. Praise the Lord po. Ayan, magpasalamat po tayo mga kapatid sapagkat muli tayo paginising ng ating Panginoon ngayon. Taglay po ang kalusugan ng ating mga pangangatawan. Ano po? At muli tayo po ay mag-uumpisa ng ating daily devotional, ating DSE po. Okay, so ngayon mga kapatid ay binabati ko po ang bawat isa. Ganun din po ang ating mga kapatid na nasa Facebook po ngayon. Isang maligayang araw po sa ating lahat at magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sapagkat tayo kanyang ginising na taglay ang kalusugan ng ating mga pangatawan at muli tayong gagawa ngayong maghapon. Ngunit napakagandang isipin na bago tayo mag-umpisa mga kapatid ay taglay po natin ang mga salita ng ating Panginoon na siya maging inspirasyon at kalakasan po ng bawat isa sa atin. Ayan. Okay, so ngayon po mga kapatid ay ang ating programa po ay narito ang pagkakasunod-sunod. Ayan, ang manguna po sa atin sa Bible reading ay si Sister Christine Joy Alfaro sa 2 Kings chapter 25 at susundan po ito ng reflection po ni Pastor Danji at Pastor Joel Filiartos at Pastor Danji Gaetano. And then, prayer po ni Sister Christine Joy Alfaro. And then, sa Jesus Wins Devotional, ang reading and reflection po ay si Pastor Seth Magas, ganun po ang panalangin. At susundan po tayo ng God First video. And then, si Pastor Lodi Mergatus para sa ating Council on Stewardship, Why the Blessing is Withheld from Some. Then, yung ating Acts Prayer, then closing prayer po ni Pastor Gatus at benediction po ni Pastor Joey. So, yan po ang pagkasunod-sunod po ng ating programa sa umagang ito mga kapatid. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon, sa umagang ito, pinapasalamatan namin kayo muli sa pagpapalang aming tinanggap. Salamat at ginising niyo po kami na narito ang aming mga pangatawan ay malusog at masisigla. Muli pong sasamba at pupuri sa iyong pangalan. Uunahin namin kayo, Panginoon, upang kami patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa mga taong aming makasalamuha. Tutubayan niyo po may mga bahagi sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So ngayon mga kapatid ay hilingan na po natin si Sister Christine Joy Alfaro na siyang magba-Bible reading po sa atin. Andito na po ba Sister Joy? Okay, andito na po. Sister, morning. God first morning po sa ating lahat. First morning. Ang ating pong babas sa umagang ito ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 25. Bumagsak ang Jerusalem. Sa ikasiyam na taon ng kanyang paghahari sa ikasampung araw ng ikasampung buwan, si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia ay dumating kasama ang lahat niyang hukbo laban sa Jerusalem at kinupkup at nagtayo sila ng mga kutang pagkupkob sa palibot nito. Kaya't nakupkob ang lungsod hanggang sa 11 taon ni Haring Sedekias. Nang ikasiyam na araw ng ika-4 na buwan, ang taggutom ay napakatindi sa lungsod, anupat walang pagkain para sa mamamayan ng lupain. Nang maggagayoy gumawa ng isang butas sa lungsod, ang hari kasama ang lahat ng lalaking mandirigma ay tumakas sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng dalawang pader na nasa tabi ng halamanan ng hari, bagamat ang mga Kaldeo ay nasa palibot ng lungsod. At sila'y humayo sa daang patungo sa Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga Kaldeo ang hari at kanilang inabutan siya sa mga kagan ng Jericho at ang lahat niyang hukbo ay nangalat at iniwan siya. Dinakip nila ang hari at kanilang dinala siya sa hari ng Babylonia sa Ribla na naggawad ng hatol sa kanya. Dinala siya sa hari. Kanilang pinatay ang mga anak ni Sedekias sa harapan at dinukit ang mga mata ni Sedekias at siya ginapos ng tanikala at dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan na siyang 11 na taon ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, si Nebuzaradan na punong kawal ng bantay na lingkod ng Babylonia ay dumating sa
Jerusalem. Kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon, ang bahay ng hari at ang lahat ng mga bahay sa Jerusalem. Bawat malaking bahay ay sinunog niya. Ibinagsak ang mga pader sa sa palibot ng Jerusalem ng lahat ng hukbo ng mga Kaldeo na kasama ng punong kawal ng bantay. Ang nalabing mga tao na naiwan sa lungsod at ang mga tumakas patungo ng Babylonia at ang nalabi sa napakaraming tao ay dinalang bihag ni Nebuzaradan na punong kawal tay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-uubas at magsasaka. Ang mga haliging tanso na nasa bahay ng Panginoon at ang mga patungan at ang sisidlang tanso na nasa bahay ng Panginoon ay pinagputol-putol ng mga Kaldeo at tinala ang tanso sa Babylonia. At kanilang tinangay ang mga palayok, mga pala, mga pamutol ng mitsa, mga pinggan para sa insenso, lahat ng kagamitang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. Gayon din ang ayupan at ang mga mangkok. Ang anumang mangyari sa ginto at sa pilak ay dinalang lahat ng punong kawal ng bantay. Ang dalawang haligi, sisidlang tanso, at sa mga patungang ginawa ni Solomon para sa bahay ng Panginoon. Ang tanso ng lahat kasangkapang ito ay hindi kayang timbangin. Ang taas ng isang haligi ay 18 siko at isang kapitel na tanso ang nasa dulo niya. Ang taas ng kapitel ay 3 siko na may palamuti at granada na pawangyari sa tanso. Ang mga kapitel sa palibot at ang ikalawang haligi ay rin niyon at may palamuti. At kinuha ng punong kawal ng bantay si Seraya na punong pari, si Zephanias na ikawang pari at ang 3 bantay pinto. At mula sa lungsod ay kumuha siya ng isang pinuno nangangasiwa sa mga lalaking mandirigma, 5 lalaki sa sanggunian ng hari na natagpuan sa lungsod. Ang kalihim ng punong kawal ng hukbo na nagtipon ng mga tao sa ng lupain at 60 lalaki sa taong bayan ng lupain na natagpuan sa lungsod. Kinuha sila ni Nebuzaradan na punong kawal ng bantay at dinala sila sa hari ng Babylonia sa Ribla. Pinuksa sila ng hari ng Babylonia at pinatay sila sa Ribla sa lupain ng Hamat. Sa gayon, dinalang bihag ang Juda mula sa kanyang lupain. Sa mga taong bayang naiwan sa lupain ng Juda na iniwan ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, hinirang niyang tagapamahala si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Safan. Nang mabalitaan ng lahat ng pinuno ng mga hukbo at ng kanilang mga kalalakihan na ginawang tagapamahala si Gedalias ng hari ng Babylonia, ay pumunta sila kay Gedalias sa Mizpa. Sila ay sina Ismael na anak ni Netanias, si Johanan na anak ni Karya, si Saraya na anak ni Tanhumet na Netopatita, at si Jazanias na anak ng Katita. At si Gedalias ay sumumpa sa kanila at sa kanilang mga kalalakihan na sinasabi, "Kayo huwag mga takot ng dahil sa mga pinunong Kaldeo. Manirahan kayo sa lupain at paglingkuran niyo ang hari ng Babylon, ito ay sa ikabubuti ninyo." Ngunit ng 7 buwan, si Ismael na anak ni Natanias na anak ni Elisama na mula sa angkan ng hari ay dumating kasama ng 10 lalaki at sinaktan si Gedalias. Kaya't siya'y namatay kasama ang mga Hudyo at mga Kaldeo na mga kasama niya sa Mizpa. Tapos ang buong bayan, Hamak at Takila at ang mga pinuno ng hukbo ay tumindig at pumunta sa Ehipto sapagkat sila'y takot sa mga Kaldeo. At nangyari ng 27 araw ng ikalabindalawang buwan ng 30 taon ng pagkabihag ni Jehoiakim na hari ng Juda sa Evil-Merodach na hari ng Babylonia. Nang taong siya'y magsimulang hari ay pinalaya sa bilangguan si Jehoiakim na hari ng Juda. Siya'y nagsalita na may kabaitan sa kanya at binigyan siya ng upuan sa itaas ng mga haring kasama niya
sa Babylonia. Kaya't hinubad ni Joachim ang kanyang damit bilangguan. At sa bawat araw ng kanyang buhay ay palagi siyang kumakain sa hapag ng hari. At para sa pantustos sa kanya, may palagi ang panustos na ibinibigay sa kanya ang hari. Bawat araw ay isang bahagi habang siya ay nabubuhay. So ito po ang chapter 22 ng chapter 5 ng ikalawang mga hari. Maraming salamat. And thank you very much po, Sister Christine, sa pangunguna sa pagbabasa po ng ating Bible reading. At ngayon po, mapapakinggan po natin si Pastor Danji. Ayan, muna. And then si Pastor Joel sa kanilang mga reflection sa ating Bible reading. Okay, Pastor Danji? Andito na po ba si Pastor Danji? Okay, unahin muna natin si Pastor Joel. Pastor Joel? Ayan. Okay. Hello po, good morning. Narinig po. Okay ba yung sound ko? Okay, Pastor. O, malinaw po. Okay po, salamat. Okay po, isang magandang umaga sa lahat. Isang privilege na ako ay maka-join sa itong God First Morning. Sa aking reflection sa umaga pong ito, habang binabasa ko ang 2 King chapter 25, aking na-realize na hindi lang ito story na nagpabagsak sa Jerusalem, parang reflection din ito ng sarili kong buhay. May mga panahon na parang nasisira ang Jerusalem ko. Mga pangarap na hindi natutuloy, relationship na nasasaktan, at mga pagkakataon na hindi ko na ito mabawi. Aking na-realize na tulad ng mga tao, sa Huda, minsan tayo rin nagkakamali. Lumalayo tayo sa plano ng Diyos, umaasa sa sariling nating paraan. And when things fall apart, sobrang sakit. Parang everything is lost at wala ng pag-asa. Pero doon ko nakita ang grace ni God. Kahit nasunog ang templo at nawasak ang lungsod, hindi ibig sabihin na iwan niya tayo ng Diyos, ang mga tao doon o tayong mga tao. Tulad na sinabi ni Helen G. White, in the dark days when appearance seems forbidden, have faith in God. Sa buhay ko rin, sa mga moment na feeling ko, wasak ang lahat, doon ko na mas naramdaman ang God still working. Kahit tahimik, kahit hindi ko agad nakikita ang Diyos, may mga season na parang outsider yung pakiramdam ko na lost ako. Hindi ko alam ang next step, parang malayo ako sa purpose ng Diyos. But looking back, doon ako mas natutong magtiwala sa Diyos. Doon ko naintindihan na hindi control ang sagot, kung hindi surrender sa Diyos. Sabi ni Helen G. White, Prophet and King, page 162, the Lord permit trials in order that we may be purified. Pinapaalala ang 2 King chapter 25 na even in destruction, God is not finished. Ang pagbagsak ng Jerusalem was not the end of God's plan. At ganun din sa buhay natin. Kahit mawala, masira, but God is preparing something new.
Ayon kay Helen G. White, the Ministry of Healing, page 479, God never leads his children otherwise that they would choose to be led it the cold sea the end from the beginning. Minsan ininayaan natin si God na masira ang Jerusalem natin, not to be break us, but to shape us kahit nasa outsider tayo ngayon. God is still in control, still working, at hindi patapos ang story natin. Trust Him even when you don't understand. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay Kanyang gagawin. Ito lang po ang aking reflection. Magandang umaga po sa lahat. And thank you very much, ayan, Pastor Joel, sa iyong reflection. Okay, at si Pastor Danji ay nalito na po ba? Kung wala po mga kapatid, ay open po ang ating reflection sa umagang ito. Sino po bang gusto magsalita? At mag-share ng kanilang reflection regarding po sa ating Bible reading sa 2 Kings chapter 25. Meron po ba mga kapatid? Okay. Ayan. So gusto Good mo morning, Pastor. sige po, sige po. Okay. Brother Romel, sige po. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Kapigad first morning po. Purihin po yung Panginoon sa umagang ito. Ito po, mga kapatid, nakita natin dito sa 2 Kings chapter 25. Actually, mga kapatid, ang nangyari dito, ito yung actually masakit itong karanasan ng Jerusalem, mga kapatid. Nakita natin na ito yung pagbagsak ng Jerusalem o pagkasira ng templo dahil po sa kanilang mga kasalanan, katigasan ng ulo, ang sabi dito, mga kapatid, dahil po sa kanilang pagsuway sa ating Panginoon. Pero sa ganun pa man, mga kapatid, meron pa rin po silang pag-asa. Yan yung sinabi dito, mga kapatid. Kaya sabi dito, ngunit sila po ay patuloy na nagsuway. Ang sabi dito, may pag-asa pa rin sa awa ng Diyos. Ang tunay na mga tagasunod pa rin ni Kristo. Ibig sabihin, hindi naman lahat po na naroon sa panahong yon ay talagang tunay na bumagsak. Ibig sabihin, mayroon pa rin hinirang ang Diyos doon sa lugar na yon. Kaya, mga kapatid, iyan din po ay hamon sa atin ngayon bilang mga lingkod ng Panginoon. Dali po ay tayo sa ating buhay. Ano po ba yung nagbibigay sa atin ngayon ng pagkasira sa ating pong paglilingkod sa Panginoon o sa ating pong paglalakbay sa mundong ito? Ano po ba yung siyang magbigay o siya yung maaring magbigay sa atin na mapalayo sa Panginoon o siyang makapagpasira sa ating relasyon sa ating Panginoon? Dapat yun, mga kapatid, ay ating po pagbulay-bulayan yung ating sarili habang may panahon pa tayo na ayusin yun, mga kapatid. Kaya nakita ko dito una, mga kapatid, ang bunga ng kasalanan talaga ay yung dahilan actually ng pagbagsak natin o ng Jerusalem. Yan daw ay nagresulta ng pagtalikod ng bayan ng Diyos. At ipinakita nito ang seryoso ang Diyos sa kasalanan na hindi kinukonsente ang pagsuway. Kaya, mga kapatid, nakita natin, mga kapatid, na ang Diyos talaga ay wala siyang kinikilingan. Yun nga, mga kapatid, fair siya. Hindi niya kinukonsente. Pag nakita niya yung mali, ay talaga namang
mayroon siya laging kaakibat na parusa. Ang pangalawa dito mga kapatid na nakita ko na pwede nating pagkuhanan, yung pagkawala ng physical na bagay. Yun yung mga kapatid. Kaya sabi dito, ipinakita na ang mga material na bagay ay panandalian lamang, minsan lang. Pinahintulutan ng Diyos na mawala ang ating mga pang-seguridad upang magtiwala tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, nakita natin na minsan hindi natin na inaalala ang ating Panginoon pag tayo ay yumayaman na, tumaranya yung buhay, ay madali nating makalimutan yung Panginoon. Sana po huwag mangyari yun mga kapatid. Ang pangatlo, mayroon pa rin pag-asa sa kabila ng pagkawasak. Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Kaya ang sabi diyan, nagtatapos ang pagbabanta sa pagpapalaya kay Joachim. Ipinapakita nito na ang disiplina ng Diyos ay may layunin, magturo, hindi lang magparusa. At ang kanyang awa ay nanatili para sa mga nagsisisi. Nakita niyo mga kapatid na ang Panginoon sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila po ng ating pagsuway palagi, ay nariyan pa rin po yung habag ng ating Panginoon. Kaya pinapakita lang nito mga kapatid na tayo pa rin ay dinidisiplina ng Panginoon actually. Kaya naalala ko mga kapatid yung ano na to na ang magulang natin palagi. Alam mo, yung magulang natin pag ating titingnan, talagang mahal na mahal tayo ng magulang natin mga kapatid. Bakit? Itinuturo ng magulang natin sa atin, tayo ay mapabuti. Pero dahil sa kagustuhan natin, minsan nilalapastangan natin yung tinuturo ng magulang natin sa atin dahil mayroon tayong sariling kagustuhan. Pero pag na-realize natin balang araw, mali pala yung patutunguhan. Kaya po sa huli, mga kapatid, ito ay hamon. Sabi dito, suriin ang puso at buhay. Kung may mga bagay na mas pinapahalagahan kaysa Diyos at bumalik sa Kanya bago maging huli ang lahat. Kaya mga kapatid, ito po ay hamon sa ating lahat. Habang tayo po ay may panahon pa, ating suriin ang ating puso, ang ating buhay. Mayroon po ba tayong mga bagay na pinahalagahan maliban sa Diyos? Kaya kung mayroon mga kapatid, atin na po itong alisin, dapat atin na itong baguhin at tayo na po ay manumbalik sa Diyos bago pa man dumating po ang huling panahon. Na yun po ay pag tayo po ay kung saan nasilyuhan na, tapos tayo po pala ay hindi pa nasilyuhan, tapos sabihin natin sa Panginoon, doon tayo laging ganun mga kapatid sa huli. Kaya habang may panahon pa nawa, tayo po ay magbago na ng totoo at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Yun lamang po at happy God first morning po. Amen, amen. Thank you very much po. Ayan, Amen. salamat Brother Romel. At ngayon bigyan natin ng pagkakataon ng ating dalawang pastor. Ayan, after po nila ay dadako na po tayo sa panalangin ni Sister Christine Joy. Si Pastor Alex Rigor at next si Pastor Seth Magas. Pastor Alex. Happy God first morning po mga At kapatid. first morning po. Ating pinag-aaralang chapter ng 2 Kings chapter 25. Maikli lang itong aking reflection dito mga kapatid. Nakita natin yung rise and fall ng mga hari ng mga Israel. At pagkatapos ni Josiah, itong kanyang anak na si Joachim, ang pangalan nito, Haring Jehoiakim. So, mga kapatid, nakita ko dito po na pinahintulutan ng Panginoon ang mga pagkawasak ng Jerusalem dahil nag-disobey sila sa kautusan ng Panginoon sa kanyang utos. At alam natin na ito rin ang naging dahilan ng mga ibang hari na sila ay bumagsak dahil hindi sila sumunod sa tinig ng ating Panginoon. Kaya sila ay dinilang bihag ng hari ng Babylonia na si Haring Nebuchadnezzar.
Alam natin mga kapatid na si Haring Nebukadnezar sa panahong yon ay siya yung worldly power o siya yung binabanggit sa aklat ng Daniel and Revelation na siya yung ulong ginto, siya yung pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Ginamit siya ng Panginoon para ang Israel ay parusahan dahil sa pagtalikod nila sa kautusan ng Diyos. So nila silang bihag sa Babylonia. At alam din natin mga kapatid na sa pagdadala nila ng bihag ay dinala nila yung mga kabataang maharlika. Alam mo na yun kung sino-sino yun. Sila Daniel at kanyang mga kaibigan. Bagamat naging malungkot ang kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem, sa unahan naman ay alam naman natin na itong mga kabataang maharlika na ito ay naging liwanag sila sa kaharian ng Babylonia. Sila Shadrach, Meshach at Abednego. Alam niyo na yun mga kapatid. So ginagamit minsan ng Panginoon ang mga mapapait na mga karanasan natin sa ating kapanahunan para ipakita niya na sa unahan ay meron tayong pag-asa, meron tayong liwanag, at tayo magliliwanag at patuloy na magiging blessing sa lahat ng mga tao na nakapaligid sa atin. So, yun lang po at happy God first morning po sa ating lahat. Salamat Okay. po. Thank you very much, Pastor Alex. Ayan, at after po ni Pastor Alex, si Ma'am Joy pala muna, then si Pastor Seth, at sa huli po ay si Pastor Jerry Stabilio ang magre-reflect po sa umagang ito. Okay? So, Ma'am Joy, God first morning po. God first morning. Bale, sa 2 Kings chapter 17 po ay sinalaysay doon at i-review lang po natin ng konti kung ano yung nangyari. Sa chapter 17, doon yung naging end ng Kingdom of Israel. Di po ba una, isang kaharian lang yan. Tapos nahati sa dalawa, Northern Judah and Israel. Tapos napansin natin na sunod-sunod at mas marami ang hari sa Israel na naghari ng may kasamaan. They did evil in the sight of the Lord. Kaya sa chapter 17, doon na yung naging last nila, nabihag sila, di po ba? Na dalang bihag sila sa Assyria. Pero nung panahon na yon, ang Kingdom of Judah ay matino pa yung hari, yung pagkahari. Naging mabuti pa yung pagsunod nila sa Panginoon. Kaya meron pa silang chance. Pero ang Israel, nagtapos na yung kanilang kaharian. Meron silang maraming chances. Ang Panginoon ay nagbigay ng maraming chances sa kanyang bayan. Ngunit, dumating ang panahon na nagtapos na rin yung matitinong hari sa Judah. 'Di ba nangyari doon kay King kay King Hezekiah na merong prophecy na sila ay mabibihag ng Babylon dahil sa ginawa ni Hezekiah na ipinakita niya ang lahat ng meron sa bayan ng Jerusalem, ipinakita niya lahat doon sa naging bisita niya na taga Babylon. Kaya ito na yung naging fulfillment dito sa chapter 5. Yung fulfillment nung ginawa ni Hezekiah at yung prophecy sa kanya na ibinigay ni Prophet Isaiah. So, dito mga kapatid, ito na yung nga sinasabi kanina na dahil sa paulit-ulit na rejection, dahil sa paulit-ulit na disobedience ng bayan ng Panginoon sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban, ay dumating sa point ng kanilang pagtatapos ng kaharian. Kaya, di ba, God is a God of fairness and He is also a God of justice. Kaya kung tayo ay sa ngayon ay merong mga paulit-ulit na kasalanan or kung merong mga tao na paulit-ulit na sinasaktan tayo or nasasaktan, darating din yung time na
meron ding merong justice. Kasi kahapon pinag-aaralan namin sa Christ Object Lesson yung po sa yung babae na paulit-ulit na lumalapit dun sa judge. Yung ipinapakita ay God will avenge yung mga injustices. So dito, yun nga po, yung end ng Kingdom of Judah ay nangyari dahil ang Panginoon ay naglalagay ng kanyang ng tamang panahon para i-end ang ating mga pagkakasala at kasalanan. So dito natapos ang bayan ng Diyos. Ipinahintulot niya na mabihag sila, madalang bihag sa Babylon. Ngunit hindi naman din nagtatapos doon ang kahit na ipinahintulot ng Panginoon na merong ganong pagdidisiplina sa kanila, nanatili pa rin na merong mga tao, mga remnant, di ba, kagaya ni na Daniel noon at ang kanyang mga kaibigan. Kagaya din sa atin ngayon, maaring may mga pagtatapos, maaring may mga distractions na mangyari sa atin sa panahon ngayon. Ngunit ang Panginoon ay may mga mananatiling matapat sa Kanya, may mga remnant. Yun lang. Thank you. Amen. 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 Thank you very much po, Ma'am Joy. Ayan, at Pastor Seth, and then si Pastor Jerry na po. Good morning mga kapatid. Ang kabalatang ito po ay nagpapakita na ang hatol ng Diyos ay hindi kabaligtaran ng kanyang awa. Sa halip, ito po ay bahagi ng kanyang prudential governance. Ang paghubog hindi pagwasak. Kaya nga po, ang 2 Samuel chapter 25 ay, 2 Hari chapter 25 ay hindi kwento ng katapusan. Ito ay kwento ng divine interruption before restoration. Minsan, hinahayaan ng Diyos na gumuho ang ating Jerusalem upang alisin ang maling pundasyon upang ang matira ay siya lamang. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw po ay nasa panahon ng pagkawasak sa pamilya, sa ministeryo, personal na buhay, hanapin mo ang natira, hindi ang nawala. Bakit? Dahil doon, sa natira, doon nagsisimula muli ang Diyos. Ang tunay na panampalataya ay hindi nakikita ang lakas sa dami, kundi sa presensya ng Diyos sa natira. Yun na po, God first morning. Thank you very much po, Pastor Seth. Ayan, thank you. Okay, Pastor Jerry? Okay. God first morning po mga kapatid. Happy to see you all this morning. It's about 5 o'clock, 4:36 na po tayo mga kapatid. Bago natin iwanan itong 2 Kings, allow me to share with you the letter of Jeremiah to this situation na kung saan ay may prophecy ang Diyos. So this is a prophetic book ng propeta na nabubuhay nitong panahong ito na isminabasa po natin yung 2 Kings chapter 25 ay ang mensaheng ipinadala kay Jeremiah. Ano ba ang plano ng Diyos? That's a good thing, no? May plano ang Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Palagi po siya nagbibigay ng hope. And we are a people of hope, mga kapatid, no? Ano ba ang meron sa sitwasyon natin hanggang sa dumating si Jesus? Hanggang ngayon, ay meron pa po tayong mga pangamba. Iba sa atin ay nagre-resist. Iba sa atin ay hindi makita ang kamay ng Diyos. Paano ba gumagawa ang kamay ng Diyos? Let us look at this mga kapatid. Pakibasa mga pastor
Jonel. Maaaring ito rin po yung mensahe ng Diyos sa maraming mga tao ngayon, especially sa church, no? Sa atin po ngayon. Jeremiah chapter 29 verses 4 to 11. Okay, Pastor Jonel, similar ito sa ating sitwasyon. Okay. Ito pang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel sa lahat ng bihag ng aking ipinadalang bihag sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kayo'y tayo ng mga bahay at iyong tahanan, at kayo'y maghalamanan at kanin ninyo ang bunga ng mga yaon. Magsipag-asawa kayo at kayo ay magkanak ng mga lalaki at mga babae, at ikuha ninyo ng mga asawa ang inyong mga anak na lalaki at inyong ibigay na asawa ang inyong mga anak na babae, upang sila ay manganak ng mga lalaki at babae, at kayo'y magsidami doon at huwag kayong magpakaunti. 7. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan ng aking pinagdalhan sa inyong bihag, at inyong idalangin sa Panginoon, sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, huwag kayong dayain ng mga propeta na nanga sa gitna ninyo, at ng inyong mga manghuhula o mga kinig man kayo sa inyong mga panaginip ng inyong napapanaginip, sapagkat sila'y nanganghuhulang may kasinungalingan sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen, mga kapatid. Amen. And that is the plan of God, no? Ang aking pong take, mga kapatid, sa mensaheng iyan, sa partikular na sitwasyong ito na binabasa po natin ang 2 Kings chapter 25, iwanan na po natin yan. Magsisimulan na po tayo sa bukas ng Chronicles. Ay sinasabi ng Diyos ng maliwanag, hindi ito mabilisan. It will take time. No? Sabi ng Panginoon, magtatagal yan, mga anak, magtatagal ito. Kaya wag na kayo mag-resist. Yun po yung gusto sabihin ng Panginoon. Don't resist. Just raise your hands up. No? Sumuko kayo. Hayaan mo ako ang mag-lead sa inyo. Tama si Pastor Seth, yung words niya kanina ay ikukorek niya ang lahat ng mga nagawang mali, basta magpakorek lang. Parang ganun ang sabi ng Panginoon. Pag nag-resist kayo at nakinig pa kayo sa mga maling mga salita na hindi nanggaling sa akin, lalo kayong mapapahamak. Parang ganun ang sabi ng Panginoon. Nakita nyo si Zedekiah, nung nag-resist siya, ay talagang nawala siya. Si Joachim, nung sumunod siya sa salita ng propeta, ayun, he lived well, no? Kumain siya, yung mga anak niya ay nakapag-asawa, at napabuti ang kanyang kalagayan, hindi siya napahamak. Kaya lang nasa gitna ng bihag, nasa kalagitnaan sila ng ayaw nilang sitwasyon. That's the point. Ayaw nilang sitwasyon, andun sila, pero hinayaan lang niya. Ganon din tayo, mga kapatid. Let us ihayaan lang natin itong mangyari. Yung proseso ng Diyos, hayaan natin siya. Kasi sabi ng Panginoon, sa lugar na yan, magtatanim kayo, ano pa sabi doon, Pastor Junel, mag-aasawa kayo, dadami kayo dyan, at ipanalangin ninyo. That's the point. I like that. Sa gitna ng hindi nyo gustong sitwasyon, ipanalangin nyo yung sitwasyon na yan, kasi pag guminhawa kayo dyan, giginhawa yung taong bumibihag sa inyo, giginhawa rin kayong lahat. Ibig sabihin, that's the time for you to be a witness. Ayan ang panahon ninyo, sa 70 years na yan, nasa captivity kayo, pero meron kayong role dyan, may mission kayo dyan, mag-mission kayo dyan, magparami kayo dyan, ipakilala nyo ang aking pangalan dyan. So kaya nga, mga kapatid, sa panahon nila Daniel, yun ho ang ginawa nila. Naging trusted sila ng king, ng mga sumunod na mga hari. Ginawa sila ng Panginoon ng mga misyonero, ginampanan nila yung role, binigyan ni God sila ng fulfillment ng kanilang duty,
yung pagiging tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Ganun din po sa atin ngayon mga kapatid. Hindi man madali ang mga nangyayari sa sanlibutan ito, manalangin tayo mga kapatid. Pag-pray natin yung sitwasyon, nagamitin tayo ng Panginoon, hindi po tapusin yung event. Huwag natin ipanalangin na matapos yung event. Ipanalangin natin na dito sa isa pang pangyayaring ito ay sumilay tayo. Okay? Panalangin natin, Panginoon, ano ba ang role mo gustong gawin ko dito sa sitwasyong ito? Tulungan mo nga ako, O Panginoon, na ano ang aking gagawin para mabuhay ng payapa sa ganitong sitwasyon. Ipanalangin natin na magawa natin yung misyon natin sa kabila ng mahihirap na sitwasyon na kinalalagyan ng ating mundo, because Jesus is coming soon. Tandaan po natin ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. Higit niyang nalalaman ng lahat. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a hope and a future. So mayroong plano ang Diyos. Ipasakop natin ang buhay natin sa future na ipinakikita ng Panginoon sa atin, because Jesus is coming soon. Hindi ho ito madali, pero tayong lahat ay naghihintay ng pag-asang hawak ng kamay ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor. Thank you very much po, Pastor Jerry, sa iyong i-share sa umagang ito, mga kapatid. Sana ito po ay naging kalakasan natin at pag-asa, ano po, habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon. Ayan. Praise the Lord po. Ayan, mayroon pa pong dalawang nagtataas ng kamay, mga kapatid. Ang ating oras ay 4:44. Ayan, siguro ay sige po, bigyan ko po kayo ng okay lang po ba tig 50 seconds. Okay, Pastor Rudy, okay, sige po. Sige po. Good first morning po sa lahat. Maraming salamat. Ayan. So, akin lang po sundan po yung nabasa po sa Jeremiah 29:11. Dagdagan ko na lang po yung kay Pastor Jerry po. Sa buhay ho natin mga kapatid, minsan po may ups and downs po tayo dahil sa mga pagsubok po. Magtiwala lang po tayo sa pangako ng Panginoon at panukala ng Panginoon, kasi siya pong nakakaalam ho mga kapatid kung anong makakabuti sa atin. Nakakaranas man ho tayo ng mga pagsubok sa buhay, yan po ay pinapalakas tayo ng Panginoon para nang sa ganun mas lalo ho tayo magtagumpay ulhan pong mga pagsubok sa buhay natin hanggang sa pagdating ho ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen, amen. Okay, thank you po. Brother Donnie. Opo, God first morning. Ako po ay i-share ko lang po na naintindihan ko po at saka ako ay ako po ay nakaka-relate po doon dahil nakakaranas po ako ngayon ng matinding pagsubok. Pero sa kabila po noon ay patuloy po akong sinusustain ng Panginoon. Ginagamit niya po ako sa gawain. And isa lang po ang reminder sa akin ng Panginoon nito na sa kabila po ng mga na nangyayari po sa akin, I'm still unworthy. I don't deserve anything. So I am dependent sa ating Panginoon. Kasi siya po yung nagsusustain sa akin. No matter what, kung ano man po ang nangyayari, God is in control. Kaya salamat po sa mga mensaheng yun. Yun lang po. Thank you po, Brother Donnie. Wag po kayo mag-alala. Kami po ay mananalangin para sa iyo, no po. Ayan, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Alright. So ngayon mga kapatid, tayo po ay pangunahan po ni Sister Christine Joy para po sa ating panalangin. Okay? Sister Joy, Sister Christine. Tayo po ay manalangin. Pagkila po kayo sa lahat. Salamat po sa mga lessons mula sa ikalawang Hari Kabanata 25 na sa gitna ng pagdurusa, nakita po namin ang bunga ng paglayo sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na manatiling tapat at sumunod sa iyong kalooban araw-araw. Parin mo po kami sa aming mga pagkukulang at turuan mo kami magpakumbaba. Kahit sa panahon ng kahirapan, paalalahanan mo po kami na may tulad ng iyong pagpapakita ng awa. Ikaw po ang aming lakas at pag-asa. Sa iyo po namin, Panginoon, inalalagak ang aming mga buhay. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you po. Ayan. So tayo po ay
Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Jesus comes. Praise the Lord. Right, so Pastor Seth. Good morning. Ang ating pong pusunat ay pinamagatang ang kanyang pagpapanumbalik ng lakas. Ang ating text ay Juan 20 verse 19. Habang nakasara ang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo, tumating si Jesus at tumayo sa gitna at kanilang sinabi, "Kapayapaan sumain." Namangha ako nang makita ang marka ng mataas sa tubig sa pader.
noong Hulyo 2013 sa magandang lungsod ng Pasao sa Alemanya, umabot ang baha sa pinakamataas na antas sa loob ng mahigit 500 taon. Dahil sa pagtaas ng tubig mula sa 3 ilog ng Dunabiens at Els, na bahagi ito ng lumang lungsod na may magandang arkitektura at mga atraksyong pangturista, ay lumubog hanggang sa 3 palapag ng mga gusali nito. Isang trahedya, ngunit nakita ko ang larawan ng mga residente ng bayan na nakakaisa upang muling itayo ang kanilang lungsod. Napakaganda. Nang bisitahin ko ang Pasao noong 2018, kasing ganda ito ng dati. Paano tayo ginabayan ng Diyos sa muling pagtatayo ng ating buhay pagkatapos ng mga trahedya? At pagkapako kay Jesus ay siyang pinakamadilim na sandali para sa kanyang mga alagad. Mula sa kanilang pananaw ng pagbaon ng bawat pako at ang kalaunang kamatayan ng kanilang minamahal na guro ay ganap na nawasak sa kanila mga pangarap para sa pagtubos ng Israel. Ngunit mula sa pananaw ng langit, ang gayon ding mga pangyari ay sumiguro na walang hanggang kaligtasan para sa lahat. Tinanggap ni Jesus ang parusa ng ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay sa 3 araw. Noong gabing nagtipon ang mga alagad na may manakasarang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Hindi alam kung paano sila magsisimula ang muling pagtatayo ng kanilang mga nabuwal na buhay. Ano ang maaaring magbigay buhay muli sa kanilang isipan at puso upang magpatuloy? Doon dumating si Jesus at tumayo sa kanilang harapan. Ang kanyang unang salita sa kanila ay kapayapaan ang sumainyo. Yan po ang sabi sa Juan 20:19. Matapos ang isang trahedya, kapag ang Diyos ay muling nagtayos ng ating mga buhay, nakatutulong na maunawaan ang paraan kung paano pagkatapos ng kanyang kamatayan, binuhay ni Jesus ang mga puso ng mga alagad sa kanyang presensya. Kanyang kapayapaan, kanyang pahayag, kanyang kagalakan, at kanyang layunin. Ang talatang verse 19-21, personal na dumating siya at tumayo sa kanilang kalagitnaan upang ipakita ang kanyang sarili sa isang bagong paraan at magsalita ng kapayapaan. Nagalak sila nang makita ni Jesus ang bagong liwanag habang pinalalahan niya sila ng kanyang layunin para sa kanila. Kung paano sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa talatang 21, kapag dumapo ang trahedya, hindi natin palaging maunawaan, ngunit kagabayan tayo ng Diyos sa kanyang presensya, kapayapaan, kagalakan, at layunin. Okay? Gusto ko lang po magbigay ng reflection dito, mga kapatid. Nakatutok na takot ang mga alagad ay hindi simpleng emotion, mga kapatid. Kung nyo po titinan at babasahin, ito ay resulta ng kailang fractured understanding na mission. Kaya nang pumasok si Jesus at nagsabing, kapayapaan sa inyo, hindi lamang niya sila kinalma, inayos niya ang kailang teolohiya mula sa takot tungo sa misyon, mula sa pagkalulong tungo sa pagpapadala. Kaya nga ang salitang sinugo rito ay tinatawag sa Griego na apostelo, ay missional implication. Hindi ka lamang pinatawad, ikaw po ay pinadala. Kaya kung makikita natin rito yung 3 mahalagang doktrina. Una, yung tinatawag na Christology. Si Kristo ay buhay, ay may autoridad lampas sa physical na hadlang. Yung pangalawa ay tinatawag na soteriology. Ang kapayapaan ay bunga ng kaniyang gawa
hindi ng ating kakayahan. At yung pangatlo ay tinatawag na missiology. Ang bawat tinanggap ng kapayapaan ay may responsibilidad na magbahagi nito. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon na puno ng locked doors, mental health, struggle, economic pressure, relational breakdown, ang mensahe ay malinaw. Hindi kailangang mawala muna ang problema bago dumating ang kapayapaan. Darating ang kapayapaan dahil kahit nandiyan pa yung problema, dahil si Kristo mismo ang kapayapaan. Kaya mga kapatid, ang kwento ay hindi tungkol sa pagbisita ni Jesus. Ito po ay tungkol sa pagbabago ng estado ng tao. Mula sa takot, tungo sa tapang, mula sa pagdududa, tungo sa panampalataya, mula sa pagiging tago o tungo sa pagiging sugo. Mga kapatid, ang conclusion ko rito, ang tunay na panumbalik ay hindi lamang emosyonal na pag-angat, kundi isang ontological transformation. Binago ng presensya ni Kristo ang ating pagkatao at layunin. Ang RNE na kanyang ibinigay ay hindi pansamantala, kundi isang eschatological foretaste na ganap na kapayapaan sa hinaharap. Yun po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hey, ayan. Thank you very much po, Pastor Seth, sa iyong reflection sa ating devotional. Ayan. Salamat po sa ministry. At ngayon, tayo po idadako na sa ating sa panalangin po muna ni Pastor Seth. Pastor? Okay. Pastor Seth, prayer po. Okay? Ayan, so tayo po manalangin mga kapatid. Let's pray. Tayo po manalangin mga kapatid. Okay, Pastor Seth. Kapagpala naming Diyos, sandaling ito, aming pong paginilay, kami lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba. Ikaw ang Diyos na pumapasok sa aming mga saradong pinto. Sa aming takot, pangamba at pag-aalinlangan. Panginoon, itanim mo sa aming puso ang iyong kapayapaan. Hindi kapayapaan ng panandalian, kundi kapayapaang bumabago ng aming pagkatao. Kung saan may takot, paghari ka ng tapang. Kung saan may pagdududa, magliwanag ka ng panampalataya. Kung saan may sugat, ibuhos mo ang iyong kagalingan. Turuan mo kaming maging daluyan ng iyong kapayapaan sa mundo ng puno ng kaguluhan. Na ang aming buhay ay maging bukas na pinto ng iyong presensya. Ang aming mga salita ay maging ilaw sa mga nawawala sa dilim. Samahan mo kami sa aming paglalakad. Palakasin mo ang aming misyon at patuloy kaming baguhin ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming nagpapakasala at inyo pong iunat ang iyong mga kamay sa bawat isa sa amin, ang inyong banal na basbas, ang inyong banal na pagpapala, at ang iyong banal na pag-ibig at biyaya ay sumaamin ngayon hanggang kayo dumating sa pangalan ni Jesucristo. Amen. 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 Prinsipyo ng Pagtatapat, October 19. Offertory Reading Devotional. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng bosal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Unang Timoteo Kapitulo 5 Versikulo 18. Hindi lang nagtuturo ang salita ng Diyos sa atin kung paano magbigay, kundi itinuturo rin ang tamang paraan ng paggawa nito. May inihayag na katotohanan, hindi lamang tungkol sa kung paano natin isasauli ang ikapo at magbigay ng mga handog, kundi tungkol din kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa mga pagpapahayag ng katapatan. Hindi lang ito basta tungkol sa ginagawa natin.
Ang higit na mahalaga ay kung paano natin ginagawa ito dahil ang paraan ng ating paggawa ang nagpapamalas ng ating pagsunod sa maliwanag na prinsipyo ng salita ng Diyos. Inilalahad ng Biblia ang ilang tuntunin ng tamang paraan ng pagsasagawa ng pagtatapat. Ang madalas na itinatanong tungkol sa paggamit ng pinanggagalingan ng ikapo, kung ang pag-iikapo ay isang sagradong pinagkukunang pondo, hindi ba ito maaaring gamitin para sa sagradong gawain tulad ng kawang gawa o pagpapaganda o pagsasaayos ng gusali ng iglesia? Ipinahayag kay Moses ang prinsipyo ng alokasyon, pagkakabahabahagi ng ikapo at inilahad sa buong Pentateuch. Sa aklat ng bilang ay mababasa natin, at sa mga anak ni Levi, ay narito, aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na pinakamana, na bilang kapalit sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Mga Bilang Kapitulo 18 versikulo 21. Binabayaran ang mga Levita sa pondong ibinigay ng ikapo. Ang layunin ng sahod ng mga Levita upang ganap nilang maiukol ang kanilang panahon sa pangrelihiyong gawain. Muling pinagtibay ni Pablo ang prinsipyong ito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? Gayun din naman, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 13, 14. Pinatunayan ni Ellen G. White ang parehas na prinsipyo na may kasunod na pahayag, isang malinaw, tiyak na mensahe ang ibinigay sa akin para sa ating mga tao. Inutusan akong sabihin sa kanilang gumagawa sila ng malaking pagkakamali na ginagamit ang ikapo sa iba't ibang bagay, bagamat maganda sa kanilang kakanyahan, ay hindi siyang layon tulad ng sinabi ng Panginoon na dapat paggamitan ng ikapo. Ang mga taong gumagamit ng ikapo ay lumilihis sa kaayusan ng Diyos. Hahatulan ng Diyos ang mga bagay na ito. Testimonies for the Church, Volume 9, pahina 248. Hindi ito nangangahulugang hindi tayo tutulong sa mga nangangailangan o maglaan sa pagpapagawa ng mga bagong simbahan o baguhin ang luma. Pinapayuhan tayong ang mga pagkilos ay hindi nararapat isagawa gamit ang pondo ng ikapo. Maliwanag at tiyak ang prinsipyo. Maaaring hindi tayo sang-ayon, subalit hindi nating maaaring sabihing hindi ito maliwanag. Kaya sinabi ng Panginoon, sa bagay na ito, panawagan. Handa ka bang mamuhay sa prinsipyong inilahad sa pamamagitan ng salita ng Diyos tungkol sa gamit ng ikapo at mga handog? Naway pagpalain kayo ng Panginoon samantalang inyong itinatalaga na maging matapat na tagapagbigay. Amen. Thank you po. Amen. Alright, so Praise ngayon the po ay dadako na po tayo sa ating stewardship, council stewardship, why the blessing is withheld from some, yan, sa panguna po ni Pastor Lodi Margatos. Pastor? Okay, magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po. Pastor Jonel. Good morning ka, Pastor. Isang pagkakataon muli para tayo ay magbigay at maglaan ng panahon para pakinggan po itong sinulat po ni Ellen G. White, God First Morning po. At ang tema po natin ngayon ay bakit ipinagkakait ang pagkapala sa ilan. Hindi na po ako gagamit ng PowerPoint. Pakinggan po ninyo mabuti mga kapatid. Kung napapansin po ninyo mga kapatid, na ito'y pangalawang pagkakataon na reviewin natin ang ating tema na mayroong kinalaman sa Councils on Stewardship. At alam po ninyo mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi lamang sa isip natin memoryado ang mga bagay na tinatalakay po natin, lalo higit sa mga prinsipyo ng atin akong napag-aralan.
Pero isa po hong napakahalagang bagay ay ang naipamumuhay natin ang mga prinsipyong ito. So, ang pinakamahalaga po kung atin pong titignan na napakahalaga sa buhay ng tao para ito'y makasanayan natin, kinakailangan lagi po natin rini-review. Pangalawa, rini-rehearse. Tapos inuulit-ulit. Tapos sinasanay. Again and again and again, mga kapatid. Kaya ang ating mahal na Pangulo, kahit natutulog yan, gisingin mo yan. Alam na alam niya ang mga prinsipyong ito. Kaya ito po ang isang sekreto na po. Ayon po sa isang doktor, si Dr. Richard Tamayo, review, rehearse, repeat, practice, again and again and again. Dumako na po tayo sa atin hong pag-aaral at akin hong munang babasahin ang isang paragraph ng atin hong Councils on Stewardship. At pagkatapos po na natin hong bibigyan ng konting i-elaborate ko po ito sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Ang wika po, magmadali kayo, aking mga kapatid na lalaki at babae, na magdala sa Diyos ng tapat na ikapo at maghandog din sa Kanya ng kusang loob na handog ng pasasalamat. Marami ang hindi pagpapalain hanggat hindi nila na ibabalik ay ikapong kanilang ipinagkait. Naghihintay ang Diyos na inyong ituwid ang nakaraan. Ang kamay ng banal na kautusan ay nakapatong sa bawat kaluluwa na tumatanggap ng mga biyaya ng Diyos. Ang mga nagkait ng kanilang ikapo ay dapat magsagawa ng tapat at maingat na pagtutuos at ibalik sa Panginoon ang kanilang mga inagaw mula sa kanyang gawain. Magbayad kayo ng nararapat at maghandog sa Panginoon ng mga handog pangkapayapaan. Humawak siya sa aking kalakasan upang siya'y makipagpayapaan sa akin at siya'y makikipagpayapaan sa akin. Kung inyong kilalanin na kayo'y nagkamali sa maling paggamit ng kanyang mga pag-aari, at kayo'y kusang loob at lubos na magsisisi, patatawanan niya ang inyong mga kasalanan. So ito pong tema natin na bakit ipinagkakait ang pagpapala sa ilan. Ayon po sa aklat ng Malakes 3:10, dalhin ang buhay kasampu sa kamalig. Mga kapatid, ang panawagan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay. At ito'y paulit-ulit po nating binibigkas dito sa atin hong God First Morning. Ito po ay tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. Okay, ulitin ko po mga kapatid. Ang panawagan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay o pagkakaloob. Ito po ay pagbabalik loob sa Diyos. At pagbabalik ito ng ating mga puso. Sapagkat ang ikapo at handog ay hindi simpleng obligasyon. Ito po ay relasyon at dito nabubuo ang pagtitiwala po natin sa Diyos. At siya naman po ang patuloy na nagkakaloob sa atin sa mga pangailangan natin araw-araw. So yung binabanggit ni Mrs. White, yung mensaheng paanyaya, o ito isang pahanyayang mensahe na sabi po doon sa wikang Ingles ay, hasten, bring to God a faithful tithe. Ibig sabihin po nito mga kapatid, huwag natin ipagpaliban ng pagsunod. Ang Diyos ay naghihintay na tayo ay lumapit muli sa Kanya. So ibig sabihin po nun mga kapatid na ang katapatan sa Diyos ay katapatan sa mga maliliit na mga bagay na nagiging bahagi ng ating buhay. So bilang mga kaanib ng iglesia, tayo po ay tinuturuan na ang ikapo ay banal at hindi ito atin, kundi ito ay sa Diyos. Now, kung babalikan po natin ang naging buhay po ni Jose, alam po ba ninyo na dumating sa kanyang buhay na meron pong tukso na hinarap niya? Yung asawa ng Potiphar, mga kapatid,
ay tinukso siya. Na hindi lang po isang beses, kundi ang sabi po ng Biblia, araw-araw. At pagkatapos po na nagsabi ng kasaysayan o ng kwento, hindi ho nakuhang bumigay ni Jose o ni Joseph na sabi niya ay hindi niya kayang pakialaman ng mga bagay na hindi inatas sa kanya ng hari ng Ehipsyo. Now, mapapansin po ninyo mga kapatid kung ating po lalaliman yung pag-aaral na yun sa punto ng buhay ni Jose. Isang bagay na hindi niya kayang pakialaman o ilagay ang buhay niya sa isang pagkakasala na hindi iniatang sa kanya ng leader ng Ehipsyo. Sa buhay natin ngayon mga kapatid, ano ang bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon? At kung ito'y labas sa kanyang mga inabilin sa atin, ay huwag natin hong pakikialaman. So, ang ibig sabihin, yung practical na aplikasyon sa bagay na ito, kapag tayo mga kapatid ay tumatanggap ng pakinabang o kaya ay mga kita sa iba't ibang kaparaanan, maaaring ito'y baon, sweldo, negosyo, at iba pang mga bagay na sabihin natin pakinabang, ang laging dapat unang naiisip ay ang unahin ng Diyos. At huwag nating hintayin na kung may sobra lamang at saka tayo ay magbibigay. Kaya ang paghimok sa atin mga kapatid ay hindi sa laki at sa liit, kundi mga kapatid, ang unang bagay ay ang pagbibigay ng ating mga sarili sa Panginoon. So ang katapatan sa maliit ay nagpapakita ng malaking tiwala sa Diyos hanggang sa maliit na mga bagay. Ikalawang bagay mga kapatid, bukod sa ito'y may kinalaman sa katapatan ang katapatan sa Diyos ay katapatan sa maliit na bagay. Ang pangalawa ay pagsasauli at pagsisisi ay daan ng pagkapala. Tulad ng binabanggit ni Ms. White. Sabi ng mensahe, God is waiting for you to redeem the past. Minsan, nagkukulang tayo, nakakalimot, o sinasadyang hindi magbigay. Ngunit ang mabuting balita, may pagkakataong pang-itama ang mga bagay na binabanggit ng pangungusap na binanggit ni Ellen G. White. Kaya, magbalik po tayo ng ikapo na hindi naibigay noon kung kaya at magdasal at aminin sa Diyos ang pagkukulang natin at simulan muli ang tamang gawain ngayon sapagkat yun ang binabanggit ng ating babasahin ng wika ay kung may mga ganoong mga pangyayari na hindi tayo nakaangkop sa pamantayan ng Diyos ay tayo ay magsisi lumapit sa Diyos. Kaya nga ang tunay na pagsisisi ay hindi lang salita, ito'y may kasamang aksyon sa buhay ng isang mananampalataya. Ikatlong bagay na napakahalaga ay ang pagbibigay daan ng kapayapaan sa Diyos. Sabi po ng talata na, that He make peace with me. Kapag tayo ay tapat, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso dahil alam po natin tama ang ating relasyon sa Diyos. At kailanman ang taong disobedient sa mga pamantayan at sa loobin ng Panginoon ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kaya tayo po ay magbigay hindi dahil napipilitan, kundi dahil sa pasasalamat. At dahil yun ay kapahayagan ng atin hong katapatan sa Diyos. At ganun din naman sa pagsasauli ng ating mga handog, ito ay pagpapahayag ng ating pong pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya isama ang pagbibigay sa inyong spiritual routine. Patuloy po natin ilagay sa ating spiritual routine tulad ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Kung ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin ay bahagi po ng ating spiritual routine or kaya ito'y discipline, isama natin lagi ang pagkakaloob at pagbibigay, pagkasauli ng lahat ng mga bahagi ng Diyos sa tinanggap nating pagkapala sa Kanya. At bahagi din naman na bilang mga magulang, naturuan natin ang ating mga pamilya
na maging tapat sa Diyos sapagkat sa mga magulang ay nagpapasimula ang kasanayan sa mga miyembro ng pamilya sa kanila pong mga ginagawa bilang mga role model ng ating pong mga kani-kanya sambahayan. Kaya ang pagbibigay ay hindi kawalan o kaya ay may mga bagay na nagkukulang o nawawalan sa atin, kundi ito ay paglapit sa ating mahal na Diyos. At ito po ay napakalaking responsibilidad para sa mga magulang, tayo na mga magulang, upang ating pong turuan at maging bahagi ng ating spiritual routine ng buo nating sambahayan na nagkakaloob at nagbibigay ng ating hong mga tinanggap na pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga't mga kapatid, sa maikling pag-aaral nito na sinulat ng lingkod ng Panginoon na ang Diyos ay hindi naghahanap ng pera, kundi hinahanap niya ang ating mga puso. At kung tayo man ay nagkulang o hindi tayo naging tapat o dili kayo minsan ay may pag-aalinlangan kung bakit hindi natin mailagay sa kamay ng Diyos at pagkatiwalaan siya sa mga isasauli nating mga ikapo at ibinabalik natin mga handog. Ito yung pagkakataon para bumalik sa Diyos, magsauli at magtiwala muli sa ating Panginoon na kailanman ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kaya nga, ang hamon sa umagang ito mga kapatid, handa ba tayong maging consistent para ibalik ang saganang sa Diyos, yung mga nararapat para sa Kanya? Hindi lamang po yung ikapo, kundi mga kapatid, ang pagsasauli at pagbabalik loob ng ating buhay sa Panginoon na walang pag-aalinlangan at mayroong pagkitiwala na siya ang lahat ng magmamaniobra ng ating buhay. At nawa sa atin hong panalangin sa araw-araw ay banggitin natin ang mga pangungusap na, Panginoon, turuan mo po kaming maging tapat sa iyo sa lahat ng bagay. Kasi maaaring magiging tapat po tayo sa ating pong panalaa, sa ating pong pagsasauli ng ikapo. Hindi naman tayo tapat sa iba. Kaya hindi lamang po itinuturo. Kaya sabihin natin sa Panginoon, patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at bigyan mo kami ng isang pusong handang magtiwala sa iyo. Hindi lamang sa isang bahagi ng aming mga paglilingkod, kundi sa kabuuan ng aming buhay na maging tapat hanggang sa mga maliliit na mga bagay. Nawa po mga kapatid, pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Minsan pa'y naulit muli ang kahalagaan po ng pagsasauli ng ating buhay sa Kanya, pagtatapat at pagtitiwala sa Kanyang kakayahan na mayroong mga milagro at mga himala na po pwedeng mangyari sa buhay natin kapag tayo ay magiging masunurin sa Kanya. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos sa umagang ito. Yan. Thank you po, Pastor Ludimar Gatus, no, sa napakagandang mensahe. Amen. Napakinggan natin. Say amen mga kapatid. Sa mga na-blessed po, say amen. 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 Yan, praise the Lord mga kapatid ko. At tayo'y dadako na sa ating silent prayer and acts prayer na po. At ang manguna po sa atin sa acts prayer ay si Sister Tess para po sa adoration and confession. Sa Thanksgiving naman po ay Sister Irma. At sa supplication naman po ay si Pastor Jun Baredo. Ngunit tayo muna idadako mga kapatid sa ating silent prayer.
dakila at kapangyarihan po namin Diyos. Ang aming Diyos na buhay na tuwina ay lagi namin nananapitan sa lahat ng pagkakataon. Lagi po mo binibigyan kami, Panginoon, ng panahon upang kami ay lumapit sa inyo. Dangan sapagkat kami po, Panginoon, madalas ay nakakalimot sa inyo. Patawarin niyo po kami. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay sa lamang. Punong-puno po kayo ng sagana, Panginoon Diyos, sa biyaya at pagpapala. Kaya po kayo lamang ang aming Diyos na dapat purihin. Itaas ang inyong kabanal-banalang Panginoon. Na sa araw-araw na kami po amang nag-aaral ng inyong mga salita, ng inyong mga mensahe na nagpapalakas sa aming mga pananampalataya, nagpapatibay sa amin din mga mananampalataya, ay isa pong kahayagan na inyong dakilang pag-ibig sa amin, na dapat na po kayo ipurihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa amin po, Panginoon, mga naririnig na mga mensahe, natututo rin po kami, Panginoon, ginagabayan nyo kami lumapit upang isayag ang amin pong mga kasalanan. Upang, Panginoon, kami dinisin sa aming lahat ng karumihan. Kaya nga po hinihiling namin sa araw-araw namin pamumuhay. Hanggang kami ng mahal na dugo ng aming Panginoon. Upang, Panginoon, kanyang karakter ay amin pong magpunta sa amin, magkaroon kami, Panginoon Diyos, ang karakter ng aming Panginoon. Tulungan po kami sa araw-araw na maghayag, magsisi ng aming mga kasalanan. Manumbalik po kami sa inyo, Panginoon, upang sa gayon ang aming buhay, pananampalataya ay maging kalugod-lugod sa inyo pong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya sa aming mga sarili na kami ay lumapit sa inyo. Ang banal na Espiritu ang lagi po namin inanyayahan upang kami, Panginoon, ay akayin sa pagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan. Marami pong salamat. Ang kapangyarihan niyo lamang po makagagawa nito sa aming mga buhay. Amen. Magpapatuloy po, dakilang Diyos, ng amin pong pananalangin ngayong umaga. Magtataas po kami, Panginoon, ng aming laman, ng aming mga puso sa inyo pong banal na luklukan ng langit. Sa tagpong ito, dakilang Diyos, tuloy po naming inilalapit, pinapasalamatan ang inyo pong mga lingkod na laging nagtatalaga ng kanilang mga sarili at buhay na maglingkod sa inyo. Pastor Jonel Popue, si Ma'am Christine Joy Alparo, Pastor Joel Pillartos, si Pastor Seth Magas, at si Pastor Laudimar Gateros. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataong kanilang laging ipinagkakaloob. Patuloy niyo po silang pagpalain sa kanila pong mga paglilingkod. Ganon din ang kanila pong mga pamilya. Lagi niyo pong ibuhos sa kanila, Panginoon, ang pagpapala ng langit. Ganon din ang kalusugan na sa kanilang patuloy na pagtatalaga, O Diyos, ay lagi silang handang maglingkod. Lagi po silang gamiting makapangyarihan sa inyo pong banal na gawain at banal na buktiran. At lagi niyo po silang alalayan, Panginoon. Dinudulog din namin, dakilang Diyos, ang bahagi ng gawain ito. Patuloy niyo pong bigyan ng kapangyarihan sa puso ng mga kapatid ng kanilang katapatan sa lahat ng panahon ng inyong puso, Panginoon, ay laging magkakaroon ng malalim na pagtugon sa kanila pong mga buhay. Na ang bahagi ng programang ito, Panginoon, hindi lamang po basta programa,
kundi ito ay isang paghahanda na kami ay mahanda sa inyong nalalapit na pagdating. Salamat Panginoon sa pusong nagkakaisa, na kami Panginoon ay binibigkis nyo ng isang layunin ng paglilingkod at pagtatalaga. Gamitin itong makapangyarihan o Diyos, at marami pang aming mga kaibigan, marami pang mga tao ang madala po namin sa inyo pong banal na paanan. At kami po na patuloy pong pinagpapala sa programang ito o Diyos ay mas lalo pang lalalim ang aming pananampalataya at pagkilala sa inyo. Ang aming gawi at buhay ay magiging kaayon ng aming Panginoong Diyos. Patuloy niyo pong patnubayan o Diyos ang bumubuo ng programang ito mula sa pinakamataas at hanggang sa bawat bahagi ng paglilingkod na aming ginagawa at pinagtatahalagaan. Ganon din Panginoon, patuloy po naming inilalapit ang aming pong pagpapanukala na pagtatayo ng headquarters. Dakilang Diyos, kayo po ang Diyos na mapagpala sa lahat. Salamat sa puso ng mga kapatid, ng mga taong hinihimok nyo na tumugon sa malalim na panawagan ng inyo pong banal na gawain. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po na nagbibigay ng mga pagpapala ay ibubuhos nyo ang pagpapala sa bawat isa upang patuloy pong makatugon sa panawagan ng inyo pong banal na gawain. O banal po namin Diyos, nilalapit din po namin ang mga layunin at panukala tapos ay kalalagaw ng inyo pong banal na gawain dito po sa teritoryo ng CLPM. Hila po naming Diyos, harinawa ay patuloy po kayong kumilos sa bawat puso ng bawat isa upang sa ganon patuloy naming maramdaman ang bigat ng naisin ng puso ng aming Diyos na kami ay laging umagapay sa misyon na inyo pong itinalaga sa amin. Maalisin namin Panginoon ang mga pag-aalinlangan, mga balakid sa buhay na mahadlangan ang aming pagtugon sa inyo pong banal na gawain. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at kayo po ang laging umalalay upang sa ganon kami po, Panginoon, ay maluwag na makakatugon, may katuwaan ng aming mga puso sa inyo pong banal na gawain. Nilalapit po namin, Panginoon, ang bawat activity and programs na nalalapit na isasagawa sa mga buwan na darating. Ang youth camp meeting ngayong April 2 to 5 sa Klaa. At ganoon din, Panginoon, ang CLPM Mission-wide Camp Meeting ngayon pong darating na April 30 to May 3. Ganoon din po, Panginoon, sa Klaa. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang Communication and Media Volunteers Meeting and Training. Ngayon po nga Sunday o Diyos na ito po ay isasagawa sa Balibago Church. Ganon din po ang pangangaral na isasagawa sa South Zambales, San Isidro ngayong April 8 to 17. At ganon din po sa San Antonio, Nueva Ecija ngayon pong darating na Marso 16 hanggang 20 sa Barangay Hall ng Santo Cristo. Nilalapit namin o Diyos. Ganon din ang revival series ng ongoing evangelistic meeting sa East Bulacan 2 sa bahagi ng Area 5. Panginoon, kayo po ang patuloy na mga siwa sa mga gawain ito, ang aming mga mahal na mga kapatid, na mga pastor. Alalayan niyo po sila, ilaan niyo po ang magandang panahon at pagkakataon, ganun din ang kalusugan sa bawat isa. Ang mga pangangailangan, kayo po, Panginoon, ang patuloy na tumugon. At ang buong layunin nito ay
mag-akay ng maraming mga kaluluwa na kikilala sa inyo at patuloy na tatanggapin kayo bilang tagapagligtas ng kanila pong buhay, Panginoon. Nilalapit po namin ang si brother, ang aming kapatid na si Raylene Samson, na mas makilala panawan niya kayo, Panginoon, bilang personal niyang tagapagligtas at tumanggap ng bautismo. Kayo po ang mga siwa, Panginoon, sa kapatid na ito, na mas lalo niyang maramdaman ang pangangailangan ng kapananabikan ng puso ng aming Panginoon Diyos, na makilala siya at tumugon siya sa inyo pong banal na panawagan. Sa mga bahagi ng aming panalangin, Panginoon, na palaging namumutawi sa aming mga bibig sa bawat sandali ng aming buhay sa programang ito, ang mga kalusugan ng aming mga kapatid, ganun din ang kanila pong mga kagalingan. Si Ma'am Jed Hintay, si May Makarig, Pastor Claro Vicente, si Helen Abayabay, Crescencio Romero, Maria Nestle Tayag, Rudy Nieras, Jasmine Cayetano, Jovelyn Abbas, Pastor Jackson Dasoy, Elizabeth Gatbonton, Jocelyn Carrera, Michelle Balili at Sophia Espina. Ganun din, Panginoon, si Belly Morales, Raul Gatuslao, Abel Narbonita, Cheribel Roldan, Lily Silverio, and Gemma Muya. Ganun din, Panginoon, si Crescencio Romero, si Maria Nestle Tayag, Anthony De La Cruz, Agnes Castro, Cara Galang, Elijah Manaluz, at Ben De La Cruz. Mga kapatid, ang mga Panginoon, ang mga kapatid na ito ay nasa banig po ng karamdaman. Kayo po ang patuloy na mga siwa sa kanila pong buhay at kalusugan. Patuloy po kaming umaasa sa inyo pong mga pangako at kagalingang ipagkakaloob sa kanila. Ano man ang kanilang pinagdadaanan ng mga karamdaman sa kanilang buhay, amin po silang inilalapit sa inyo, dakilang Diyos. Haplosin niyo po sila ng inyo pong mapagpalang kamay, upang sa ganon maranasan po nila at maramdaman po nila, Panginoon, ang banal na kagalingan nagmumula sa inyo pong banal na paanan. Dakila po naming Diyos, alalayan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanila pong kalooban, na maghahatid sa kanilang mga puso na ang tanging sandigan ng kanilang pag-asa at kagalingan ay walang iba kundi ang aming Panginoon Diyos. Panginoon, marami po kaming mga naisin, mga kahilingan sa amin pong mga buhay. Nilalapit po namin at nagbubukas kami ng aming mga puso sa inyo. Tulungan niyo po kami lahat, Panginoon, sa amin pong kalalagayan, ang amin pong pinagdadaan ng sitwasyon. Kayo po ang laging umalalay sa amin pong mga buhay. Marami po kaming naisin, subalit ang taglay naming Panginoon at hangarin ay ang maging kabahagi sa inyong ikalawang pagdating. At kami, Panginoon, ay sama-samang uuwi na diyan sa ipinangakong langit na bayan, na magsasama-sama na may kagalakan at katuwaan. Hindi man namin masambit lahat, Panginoon, ng aming mga naisin, ng aming mga puso. Kayo po ang nakababatid. Alalayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng panahon ng aming pong mga buhay. Huwag niyo pong pahihintulutang kami ay manlupaypay at nawawala sa inyo pong naisin at kalooban. Kundi bagkus sa tuwi-tuwi na, O Diyos, patuloy niyo pong iparamdam sa amin ang init ng pananampalataya, upang kung magkagayon, kapag kayo nahayag na, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay masumpungan niyo pong ligtas at nagtatapat sa inyo pong banal na paanan. Tugunan niyo po ang lahat ng aming mga pangailangan
Tulungan kami, Panginoon, sa mga bahagi at hamon ng buhay na aming nararanasan at pinagdadaanan, na kayo po ang aming magiging tagumpay sa aming pong buhay. Kalakip ng aming mga panalangin ito, O Diyos, ay ang pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagsalangsang sa inyo pong banal na harapan. Ang lahat na ito ay aming itinataas at tanging naming inilalapit, alang-alang na lahat, sa matamis at banal na pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. 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 Pastor June, Pastor Tess. Yeah. Amen. Amen po. Amen. Okay. So tayo po dadako na sa ating HQ project video. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo
Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Pastor Gatus. Dahil po yung manalangin, mga minamahal na mga kapatid. Mapagmahal po naming Diyos. Isang napakalaking pribilehyo muli ang ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Binigyan kami ng pagkakataon na makasalamuha ang aming mga kapatid dito po sa ganitong platform. Para kami, O Diyos, ay mag-aral, manalangin, at bunga nito ay lalo po kaming mapalapit sa inyo. Ingatan po ninyo, Panginoon, ang inyong bayan na patuloy na inaaral ng mabuti ang mga prinsipyo ng pagiging katiwala. Nakatiwala hindi lamang po sa salapi, kundi sa marami pang bahagi ng aming buhay. At kakitaan nawa po kami ng pagtatapat sa mga mabubuting bagay, sa mga hindi favorable na bagay na nangyayari sa amin. Tatayo nawa po kami at titindig sa mga prinsipyo ang amin pong inaaral. Salamat po, Panginoon, at binigyan din kami ng mga pribilehiyo. Na sa tuwing pagsamba ay meron po kaming naisasauli na mga ikapo at naibabalik ng mga handog. Tanda ito ng mga pagpapala na ipinagkakatiwala ninyo sa aming pong pangasiwa. Inyo pong loobin, Panginoon, na pagpalain ng aming pong mga kapatid na laging tumutunghay sa God First Morning. Kasama na rin po ang missional evening. Na lalo nawa pong mapalapit ang buhay ng aming mga kapatid sa inyo at pong may sakabuhayan ang mga itinuturo po ninyo ng mga prinsipyo. At naway wag po kami maghimagod sa mga ganitong mga pagtitipon at lalo pa po kaming mapalapit sa inyo. Pagpalain po ninyo ang araw ng paghahandang ito bago dumating ang Sabbath. Ganun din naman, Panginoon, sa maghapong ito, ingatan kami at ilayo kami sa anumang mga hindi mabubuting maaaring mangyari sa amin. Pagpalain, Panginoon, ang aming po at pagpalain po ninyo, Panginoon, hindi lamang po sa kagalingan, kundi mga fulfillment ng aming pong mga panukala sa gawain. At nawa, O Diyos, patuloy kayong bikisin ang tali ng pag-ibig at pagmamahalan.
Hinihiling po namin na lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Okay. Pastor Lord. Amen. Okay, ang ating mission, vision. Amen. Chance po tayo mga kapatid. Chanting po. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to our salvation, pursue justification, through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pastor Joey. Ang ating pong benediction passage ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11 and 14. Sa katapos-tapusan mga kapatid, mga pakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Okay. Yan. Muli, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtugon sa ating God First Morning at mamaya sa ating missional evening. At bukas po ulit sa ating God First Morning, kita-kita po tayo. And happy preparation day sa atin pong lahat. God bless you all, mga kapatid. Amen. Salamat, Pastor Junel. Good morning po. First morning. Good morning. Morning, Ate Nel. Good morning, Rebecca. Good morning, Ate Nerita. Rebecca, Morning, morning to all. Moises. Morning, Sister Irma. Sister Neri. Sister Maricar. Good morning. Good morning, Sister Net. Morning, Ate Net. Brother Melvin and Brother Rizalino. Good morning. Good morning. Morning, Kuya Monchi. Kuya Sunny. Sir Net. Morning, Sister Maricar. Morning po. Morning. Walang pasok. Holiday pala. Sana all. It's holiday. Yay! Wala palang pasok. Dito. Opo, pahinga na isang araw. Long weekend. Tama yan. Long weekend. Ay, ayos. Mahabang paghahanda. Sir Melvin. Opo, God bless morning po sa inyo. Good morning, Melvin. Brother Edmond. Brother Edward. Good morning. Good morning. Mag-mission. Brother Donnie. Wala kang Brother Melvin. Mission ka na, Brother Monching. Ganda ni Ate Neto. Morning, Pastor. Ganda ng background mo. Parang bumata po kayo ng 8 taon. Edit lang, Pastor. Oo nga, pinaglalaroan ko rin eh. Marunong na ako. Brother Ayaw Melvin. po, gini Pastor. Pagawa po kami kay Brother Melvin. Brother Edmond. Apo. Ngiti mo pa lang, panalo na. Amen. Amen. Salamat. So, Junel, salamat sa paglilid. Salamat, Pastor. Ingat po. Okay. Ano, Brother Edmond, share ko ba dito yung malakasan natin? Hello, Pastor. Bukas na lang. Imonjing, Brother Ismin.
Sige, magpalakas kayo at darating na ako dyan. Amen, amen. Sige, Pastor. Okay. Amen. Good morning. Bye. Hi, everyone. Happy Preparation Day. Happy Preparation Day. Preparation. 3, 2, 1. Bye-bye. God bless po. Bye. Alright. Bye-bye. Yan po ang ating God First Morning Devotional, mga kapatid. At nawa tayo ay natuto na po sa umaga nito. At purihin ang Panginoon sa paggising muli sa atin at muling pag-invite. Patuloy na pag-connect sa Kanya. Tunay na makikilala natin siya. Tayo ay magkakaroon ng pag-asa ng pagbabago ng ating karakter. Ano po? Na nakatuon sa Panginoong Hesus. God First Morning po sa atin lahat.